What's up guys? Maulan na umaga sa inyong lahat. Ingat po kayo sa inyong mga bahay-bahay dahil for sure may mga ilang mga lugar na dyan na medyo bahana at medyo hindi maganda ang panahon ngayon. Ingat po sa biyahe, especially sa mga papasok at uuwi galing opisina. So yan. May pag-uusapan lang po tayo dahil natripan ko lang na makipagtsikahan sa inyo ngayon ulit. So yan. While on my way going to office, syempre, chika minutes muna. Hirap naman na makipag-anuhan tayo sa traffic tapos wala tayong magawa. Mainis ka na lang, gano'n. Hindi. Pero, ay gusto ko lang sana ang pag-usapan natin ang tungkol sa trade-in ng Toyota. Applicable po ito sa mga dealerships pero hindi lahat ng Toyota for sure merong ganito. Pero almost lahat naman ng Toyota po meron pong ganito. Kaya lang sa amin, i-discuss ko ang proseso. Sa Toyota Pasig po ha. Kasi hindi ko alam ang proseso sa ibang dealership. Dahil di naman po ako nag-work doon. Pero sa Toyota Pasig, ito ang pinaka mabilis na proseso o paraan sa mga client natin dyan or soon to be client. Hirap pa rin ako magsalita kasi may sipon pa rin ako. Paano may mga ilang araw kasi naambunan ako. So, joke lang, share ko lang. So yan. Kung may mga unit po kayo na very old na, pero syempre mahirap bitawan yung mga ganyan na halimbawa first car mo, then at least nagamit mo sa pang-araw-araw, pagpasok sa opisina, ganyan. Naintindihan po natin yan. Pero with the responsibility as a car owner, merong ino-offer si Toyota na tinatawag nating T-Sure. Ibig sabihin, T-Sure ka dito. Ibig sabihin yan, yung old unit mo, if in case na plan mong ibenta sa amin, merong fair value naman po yan. I-appraise po yan ng 5 partners po namin. Yan po ay direct partner po ng Toyota. For example, meron ka Toyota Pasig. Meron kaming 5 partners na po pwedeng mag-appraise or mag-check within 30 minutes ng inyong unit. Spare us 15 to 30 minutes para ma-check po yung unit po ninyo para mabigyan ng presyo. Yung 5 partners na yan, sila ay magbibid. Yung isang partner ay nag-quote ng pinakamataas na appraised value sa unit po ninyo. Yun po ang eksaktong ibibigay po na amount or appraised value para sa unit po ninyo. Bigyan ko lang kayo ng konting idea para if in case lang na gusto nyong mag-trade in sa amin, magpapalit ng bagong unit, or kahit hindi, okay lang naman yun, or kahit benta lang yung unit sa amin, okay lang din po yun. We give assurance naman po when it comes po sa transfer of ownership, kasi Toyota lang po ang kausap po ninyo dito. Ibig sabihin, dun sa mga sellers natin, sa mga clients natin na gustong magbenta ng unit nila at kino-consider ang assurance para sa pangalan po nila, kasi may mga ilan dyan tumatakbo yung sasakyan mo, binenta mo sa direct buyer, sabihin natin ng gantong halaga, mas mataas sa value na ibinibigay po ng Toyota. Okay lang yun. Kaya lang, kung kino-consider mo rin yung proteksyon ng pangalan mo sa unit na yon, dahil nga napamahal ka na masyado dun sa unit po na yon, sorry, isipon pa rin ako. Isa yon sa ina-assure namin na maibigay sa client po namin na nagbebenta sa amin ng old unit nila. Kasi tulad niyan, hindi
po direct na tao yung kausap po ninyo, isa pong malaking dealership. So, Toyota lang po ang makausap po ninyo, ang pinaka makonsider na makapagbigay po sa inyo ng protection sa pangalan po ninyo. Kasi may mga ilan kaming mga kliyente na nagsisi na kahit na naibenta nila yung ng mas mataas yung unit nila sa direct buyer o kakilala man nila at nahuli itong nagdadrive na nabentahan nila, may violations sa daan, hindi pa na-transfer sa pangalan niya. Kasi sa amin, dina-transfer po namin sa directly dun sa next owner yung makakabili po sa unit po ninyo. And sagot po namin yon. And when it comes naman sa mga documentations, kami na po ang bahala doon, syempre. Yung sa mga deed of sale, transfer of ownership, yan, if in case lang na mortgage pa yung unit po ninyo at gusto nyo nang i-pay off, tumatanggap din po kami niyan. For example, inuhulugan po pa po ninyo at 1 year na lang or 2 years na lang. At gusto nyo na pong i-pay off sa bangko kasi ayaw nyo na po na magkaroon ng utang, ganyan. And gusto nyo mag-purchase ng brand new, maghuhulugan man kayo o may naipon-ipon na kahit papano, pwede sa amin yan. As long as ipipay off natin, makikipag-usap tayo sa bangko, kung meron man po silang rebates na maibibigay sa inyo, mas mabuti kasi may mga ilang bangkong ganyan po. Tulad ni TS Bank. Yan, nagbibigay siya ng at least 1 month. Based sa experience lang to ng client ko ha, disclaimer. Nagbibigay siya ng 1 month na rebates. Nagbigay yung TS Bank ng computation, ang naging rebates ay 1 month. So, ibig sabihin, parang libre na po yung 1 month niya basta ipipay off ni client. Naipagkasundo yung client namin at binili po namin ang unit po niya. Kami ang nakipagtulungan ma-pay off ng client doon po sa head office ng TS Bank para makuha din ang original na ORCR. So, yan. I'll give ideas lang naman. Kung halimbawa, meron kayong mga 2023 model, 2022 siguro. Yan. Ay, based lang sa experience ko, no? Ang presyo sa amin na napapansin ko is less 30 to 35% amount ng SRP po ng unit nung nag-purchase po kayo. Yan. So, hindi natin masasabi kung magkano dahil nga po ito ay bidding. Ito ay ina-appraise ng 5 partners namin or minsan kahit 3 lang. Kung sinong pinakamataas na value, yun po ang i-win namin kay client. So, if in case yung partner na yon, yung pinakamataas na value at hindi nyo pa rin po masyado makonsider yung value dahil medyo nalilitan kayo, hindi naman po ganun kaliit kasi po fair value naman po siya. And isipin nyo na lang po yung security po ng pangalan po ninyo, ng mismong owner ng sasakyan, na kayo po yun. And also yung mga transfer of documentation, ownership para po sa unit. Yun po yung pinaka-importante doon, yung safety po ng old owner. Okay? And for sure, legit po dito. Hindi po kayo makikipag-meet up kung saan-saan. One-stop shop po kami. Pwede po kayong pumunta from 10 a.m. to 3 p.m. magpa-schedule kay Miss Pat. Pag nagpa-schedule po kayo at okay naman si partners, kompleto naman po silang titingin at okay naman po ang aming officer, yan, pwede po naming i-consider na kayo ay pa-appraise for that time na available po kayo. Okay? So, sa mga nagpaplano na kumuha ng sakyan, magpa-pay off sa bangko, or sa mga nagpaplano na magre-purchase ng another unit, kahit pa sobrang luma na yan. Hindi, joke lang. Kasi may client kasi ako na mga nasa 1998 model na yung unit niya. Nabigyan pa po namin ng value yan. And also, mga client na gustong magbenta lang ng kanilang sasakyan
dahil magmamigrate na o kaya wala nang gagamit ng unit nila, wala na silang parking, or may sentimental value yung unit nila. Syempre, for sure, dahil sentimental nga ito sa inyo, higit na lamang sa inyo ang security or safety po ng pangalan po ninyo. So, ang amin lang ay maibigay lang ang magandang serbisyo po sa inyo at hindi kayo mapahamak sa kung sino-sino pong makakausap po ninyo through online o kaya kaibigan na akala mo okay lang, ganyan, pero syempre hindi naman natin may iwasan yung mga violations sa daan, lalo na pag ang bit-bit na sasakyan ay hindi pa nakatransfer sa pangalan nung bumili po. Wala naman tayong kaso dyan kung halimbawa na ibenta nyo po sa kakilala o kaibigan. Ang iniisip lang po namin dito is yung safety po at security po ng old owner na kayo po mismo na nagbenta po o nagbebenta po ng unit. Syempre, i-consider nyo po lagi na sagot ng pinagbentahan ninyo yung transfer of ownership at haharap po kayo doon bago po kayo magkaroon ng bayaran sana. So, yan lang naman for this video. Medyo malayo pa ako sa paparoonan ko at medyo traffic kasi. So, hope nakatulong ako, nagbigay ako ng knowledge sa mga tong magpa-trade in or magbenta po ng kanilang old unit. Tumatanggap po kami ng mga hinuhulugan pa sa bangko o lumang-lumang sasakyan. Syempre, o kaya gustong mag-repurchase or magpalit ng another unit. Yes po, okay lang po sa amin yan. So, without further ado, uy, putik yan. Ang bilis magmaneho, alam naman na nabaha-baha eh, nabaha-baha dito eh. Nakakaloka no, yung mga walang anong driver ba na pakundangan sa ibang tao eh. Without further ado, sorry na. Keep on watching, support, subscribe, like, and share. Click the notification bell and see you on my next vlog. Thank you guys!